Nanakawan na nga ng cellphone, nalimas pa umano ang laman ng e-wallet ng isang biktima ng mandurukot. Ginamit din daw ng mga suspect ang kanyang bank account para makapag-loan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sa bahaging ito ng Taft Avenue sa Maynila, nahuli kamang grupong ito na ang puntirya umano. Nakawan ang mga tumatawid. Sa unang pagtatangka, sumablay silang madukutan ng babaeng naka-shoulder bag na kanilang binuntutan. Pero muli silang nakahanap ng mabibiktima at sinabayan sa pagtawid ang magkasintahang ito. Sa bilis ng galaw, hindi mapapansin pero nadukutan na pala nila ng smartphone ng lalaki. Pag ko po that time, di nakasara ng maayos, nakita nila. Tapos ang bilis binangga ako nung isang babae, kaya napatalikod po ako. And then after nun, wala na yung cellphone ko. Ilang saglit pa, pati raw laman ng e-wallet ng biktima nalimas. Ginamit pa raw ng mga kabataan ng kanyang bank account na nakalink sa e-wallet para makapag-loan. May nag-email sa akin na nag-change daw ng password. May transaction na nangyari na nag-withdraw sila ng amount. First amount was 40,000 and next amount is 49,000. Nag-apply sila ng loan amounting to 25,000. Ang bilis nila na bypass yung cellphone. Within 2 hours na kuha nila lahat ng details and everything. So medyo di siya normal na pickpocket incident. Sa CCTV, nakitang naglakad pa patungo sa direksyon ng Roas Boulevard ng mga suspect. Pero bumalik din agad sa area ng Taft Avenue bago tuluyang nawala. Sabi ng kasintahan ng biktima, maalala niya ang suspect pag nakaharap niya. Tumingin sa akin yung babae na naka-mask bago kami tumawid. Nagkatingin pa kami tapos dire-diretso na sila. Ipinagbigay alam namin sa MPD ang insidente at nangako silang tututukan ng kasong ito. Meron na tayong mga nahuli dito at kung maaari, pwede siyang pumunta rito sa punong himpilan ng Manila Police District para i-identify niya kung ito yung mga tao na sa tingin niya ay bumiktima sa kanya. Gumawa na rin ng inisyal na aksyon ng e-wallet company sa inireport na nawalang pera ng biktima. Paalala pa nito agad ipablock ang SIM card kung manakaw ang cellphone. Ipasuspend ang mga banking e-wallet at e-commerce accounts at i-report ang insidente sa anti-scam hotline na 1326. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.